everyone, I'm Kayla Tordillo at narito ako ngayon sa Baku, Azerbaijan para sa COP29 or Conference of the Parties ng United Nations. At dadalhin ko kayo sa loob ng venue para malaman nyo kung ano ba ang nangyayari dito at bakit ito ginagawa. Here's what you need to know. Ang COP ay ang taunang meeting ng mga bansa para solusyonan ang pag-init ng mundo. Ang goal ay limitahan sa 1.5 degrees Celsius ang global warming. Nararamdaman na kasi natin ang epekto ng climate change, gaya ng mas mainit na mundo, mas malalakas na bagyo, matinding tagtuyot at marami pang iba. Dahil dito, kailangan na ng agarang aksyon, kaya mahalaga ang anumang mapagdidesisyonan ng mga bansa sa meetings na ito. First time ko sa COP kaya medyo overwhelming siya sa akin. Sabay-sabay ang negotiations, meetings, press conference at side events sa 2 linggo nito. Kaya kailangan mo talagang i-organize yung schedule mo. Ang COP ay open to registered representatives ng parties, observer states, and admitted observer organizations. Hindi ito open to the general public, but people can apply to attend. Tinatawag na Finance COP ang COP29 dahil tatalakayin dito kung paano makatatanggap ng suportang pinansyal ang climate vulnerable countries gaya na lang ng Pilipinas. Dahil may presyo ang solusyon sa climate change at mahal ito. Target ng mga gobyerno na makalikom ng trillions of dollars every year for climate finance. Pero pinagdedebatihan pa kung magkano exactly at paano makakarating sa may kailangan nito. Bukod sa kailangan natin ng urgent transition from fossil fuels to renewable energies, kailangan din magbayad ng mga bansang big polluters para suportahan ang developing countries na humaharap sa climate impacts. In this way, climate finance is a matter of climate justice. Sa kabilang banda, marami naman na pumupuna sa desisyon na ganapin ang COP sa Azerbaijan dahil lang ironic daw. Ironic? Isa kasing oil-producing country ang Azerbaijan at karamihan ng pera nito ay galing sa pag-export ng fossil fuels sa Europe at iba pang bahagi ng mundo. Fossil fuels ang dahilan ng climate change dahil sa dami ng carbon dioxide at greenhouse gases na nilalabas ng produksyon nito sa atmosphere. Sa katunayan, nasa Azerbaijan ang isa sa pinakamalaking gas field sa mundo at may plano pa nga itong magdagdag ng oil production. So ano na? Habang ongoing ang negotiations at palitan ng ideas sa conference na ito, isang bagay ang malinaw. Makakamit lamang natin ang sustainable future kung uunahin ang kapakanan ng bawat tao. People over profit. Hindi na pwedeng business as usual. The developed countries agreed! Nakabantay ang marami sa resulta ng COP29. Handa bang magbayad ang mayayamang bansa at kumpanya sa naging epekto ng kanilang mga aksyon sa mundo? Our future! Our race! Tutulungan ba nila tayong lumaban para sa ating buhay at kinabukasan?